Ayon sa ulat ni Dan Woike ng The Athletic, hindi na makakalaro ngayong Summer League si Eric Dixon, ang rookie big man mula Villanova na nakatakdang pumirma ng two-way contract sa Los Angeles Lakers. Dahil sa iniindang injury sa paa, minabuti ng kampo ni Dixon at ng Lakers na mag-ingat muna habang humihingi pa ito ng dagdag na payong medikal. Hindi pa rin opisyal na napipirmahan ang kanyang kontrata pero malinaw sa ulat na hindi naman nanganganib ang kanyang spot sa roster. Matatandaang hindi siya napili sa 2025 NBA Draft pero nagtala siya ng napakagandang huling season sa Villanova kung saan nag-average siya ng 23.3 points, 5.1 rebounds at 1.9 assists sa 45.1% shooting at 40.7% mula sa tres. Siya rin ang nanguna sa buong NCAA sa scoring. Dahil dito, parehong rookie ng Lakers ngayong offseason ang wala sa Las Vegas Summer League. Si Adu Tiero na nakuha ng Lakers sa pamamagitan ng trade sa draft ay patuloy rin na nagpapagaling mula sa kanyang injury na nakuha pa sa Arkansas. Sa ngayon, nakatuon ang pansin ng Lakers at fans kina Bronny James at Dalton Knecht habang si Trey Jemison ang nag-iisang aktibong two-way player sa lineup. Samantala si Christian Coloco ay kababalik pa lamang sa team para sa Las Vegas Summer League at patuloy pa ring may qualifying offer mula sa Lakers para sa posibleng two-way deal. Samantala mukhang hindi pa tapos ang Los Angeles Lakers sa kanilang mga galaw ngayong off-season. Ayon kay Anthony Irwin ng Clutch Points, muling sinusubukan ng Lakers na buksan ang trade talks ngayong Summer League sa Las Vegas at isa sa mga target umano ng koponan ay si Ayo Dosunmu ng Chicago Bulls. Si Dosunmu ay isa sa mga pinag-uusapang maaaring matrade matapos makuha ng Bulls si Isaac Okoro mula sa Cleveland kapalit ni Lonzo Ball. Nasa huling taon na ng kontrata si Dosunmu at tila malinaw na pinalitan na siya ng Chicago, dahilan para magkaroon ng puwang ang Lakers na kunin ang 25-year-old na guard. Sa isang proposed trade, kapalit daw ni Dosunmu ay si Dalton Knecht, sharpshooter na kinuha ng Lakers sa 17 overall pick noong 2024 NBA Draft. Bagamat naging promising ang simula ni Knecht, bumaba ang kanyang papel sa koponan lalo na pagdating ni Luka Doncic at halos hindi na siya ginamit sa playoffs kontra Minnesota. Si Dosunmu naman ay kilala sa kanyang hustle, depensa at kakayahang gumawa ng plays para sa iba. Nagtala siya ng 40.3% shooting mula sa tres noong 2023-24 season at maaaring lalo pang gumanda ang efficiency niya kapag sinabayan ni Doncic, LeBron James at Austin Reeves. Ang trade ay may kasamang risk para sa Lakers dahil matatapos na ang kontrata ni Dosunmu sa 2026, kaya't kailangang siguruhin ng front office na may malinaw na extension plan kung matutuloy ito. Sa mga nakaraang trades ng Bulls, simple lang ang kapalit, tulad ni Caruso para kay Giddey at Ball para kay Okoro, kaya't posibleng sapat na si Knecht bilang kapalit. Maaaring hindi pa ganap ang pangalan ni Dosunmu pero may posibilidad na sa Lakers pa niya maabot ang tunay na potensyal bilang elite role player. Samantala, matapos mabigo ang Minnesota Timberwolves sa pagkuha kay Kevin Durant, hindi sila nag-aksaya ng oras. Agad silang lumingon sa panibagong superstar, si LeBron James. Sa kabila ng mga drama sa pagitan ni LeBron at ng Lakers at sa tila palatandaan na hindi na siya magtatagal sa Los Angeles, may trade proposal na agad mula sa Timberwolves. Ayon sa ulat ni Bailey Bassett ng Clutch Points, matapos makuha ng Houston Rockets si Durant sa isang pambihirang 7-team trade, nanatiling agresibo ang Timberwolves sa paghahanap ng panibagong piraso para tuluyang makatawid sa NBA Finals. Sa loob ng dalawang magkasunod na taon, nalaglag ang Minnesota sa Western Conference Finals. At tila si LeBron ang tinitingnan nilang final push para maabot ang susunod na level. Ang proposed trade, LeBron James at anak niyang si Bronny James kapalit ni Rudy Gobert, Donte DiVincenzo at rookie wing Terrence Shannon Jr. Matatanda ang pinili ni LeBron na i-opt-in ang kanyang player option para sa 2025-26 season pero agad ding naglabas ng pahayag ang kanyang agent na si Rich Paul na tila may bahid ng pressure. "We are very appreciative of the partnership but changes need to happen." Para sa ilan, ito'y parang tahimik na demand para sa bagong direksyon o posibleng request na ng trade. Para sa Lakers, maaaring makatuwiran ang deal na ito. Si Gobert ay isang 4-time Defensive Player of the Year na maaaring tumulong sa defensive struggles ng team, lalo na sa kakulangan ng perimeter defense mula kina Luka Doncic at LeBron. Si DiVincenzo naman ay isa sa pinaka-reliable na shooters sa wing, habang si Shannon Jr. ay isa sa mga breakout rookies ng nakaraang season. Hindi rin bago sa Lakers ang ganitong klase ng galawan. Mas mabuting makakuha sila ng value pabalik habang may pagkakataon pa kaysa tuluyang mawalan ng anuman kapag nagpasya na si LeBron na lumipat o magretiro. Sa Timberwolves naman, malinaw ang intensyon. Gusto nilang ituloy ang momentum nila at i-pair si LeBron kay Anthony Edwards, isang kombinasyon na maaaring maging game changer sa West. At sa isang small market team tulad ng Minnesota, ang pagdating ni LeBron ay hindi lang basketball impact, kundi malaking publicity at kredibilidad din. Ang tanong, sakaling gusto na ngang umalis ni LeBron, sapat na ba yung offer ng Timberwolves?